At attorney, sinasabing malaking pagsubok ho ito para dun sa COMELEC dahil bago ho yung sistema ng parliamentary setup dito ho sa ating bansa. Kamusta ho ang pakiramdam o yung sinasabing pressure sa inyo dyan sa commission nyo ho? Naayos naman po natin. At tama po kayo, talaga naging malaking hamon. Una po, nagkaroon ng napakaraming postponements po ito na dala sa Supreme Court. At finally, ito na nga po, Republic Act 12317. Tuloy na po tayo sa September 14. Ang isa pa po naging hamon dito kasi yung pong teknolohiya na dapat gagamitin ay pinag-utos na mismo ng batas na kung ano yung ating sistema na ginamit noong May 2025 elections, ay yun din po yung gagamitin natin sa halalang ito. So sa parte po na yan, ay medyo mas madali para sa mga Pilipino dahil nasanay na po, nakaboto na tayo ng Mayo dyan. At yung paghahanda po ng COMELEC, medyo naging challenging lang din po dito sa isang banda. Yung una, yung paghahanap ng pondo, ngunit natulungan po tayo ng Kongreso. Ekotibo, nabigyan naman po tayo ng sapat na pondo. Ang pinakahuli po na nakikita namin hamon dito, siyempre, yung kaalaman ng ating mga kababayan, kailangan ipaliwanag natin na kung bakit ba magkakaroon ng halalan, bakit ba mayroong parlamento, at syempre po yung geography, medyo layo-layo, isla, kasama po ang Tawi-Tawi, kasama ang Pasilan, at yun nga po, ang halalan natin ay gagawin ng September, medyo panahon ng bagyuhan. Pero lahat naman po ito ay pinaghahandaan po ng Commission on Elections kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. At attorney, malapit na ho yung July 16. Kumbaga ito yung sinasabi nating simula ng election period. Ano ho yung pinakang unang makakamdaman o makikita ho ng ating mga kababayan sa BARM pagpatak ho nitong araw na yan na sinasabi? Tama po, pag election period ay alam naman po natin, panahon na po ng Kanban, panahon na po ng checkpoint. Pero kung sinasabi nga po natin sa ating mga kababayan, yung checkpoints po na yan, hindi po yan para katakutan natin o magbigay alarma sa atin. Ito po ay para sa seguridad natin. Ang lahat mo ito ay ginagawa para masiguro na yung halalan yung maiayos natin makagawa na September 14. At yan din po, may pinagbabawal din po dyan, patulad ng paglilipat-lipat ng mga kawani ng gobyerno na walang pahintulot ng pamahalaan, yung mga paggastos po ng ating mga pananalapi ng pamahalaan na walang pahintulot ng Congress. At din po ito ay sinasagawa natin para masiguro na una, walang maabuso po na resources ng pamahalaan, abuse of state resources. Pangalawa, yung mga karapatan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na rin nasa gobyerno, yung malaya po siya sa yung mga threats, intimidation, lahat po yan ay gagawin ng COMELEC para po sa halalan natin. Attorney, pagdating naman ho doon sa sinasabing area of concern, may paunang listahan na ho ba kayo na ngayon kung alin ho yung mga bayan o probinsya ang babantayan ng mas mahigpit o binubuo pa lang ito? Ngayon, Ito po ay binubuo pa lamang po ngayon, pero ay isa po sa mga basihan natin sa pagbuo niyan ay yung mga nakaraan, yung history natin. Nung sa dating lugar ba ay may naganap na election-related incident or election-related violence at yung current peace and order situation po ngayon, tas na umiira. So tinitignan din po natin, meron bang intense political rivalry? Mahigpit ba ang labanan ng mga kandidato dyan? So ilan lang po yan sa mga factors na tinitignan ng COMELEC kasama na po ng PNP at ng AAP. Asahan po ninyo sa pagtungtong ng ating election period ay lalabas po namin ang listahan ng ating election areas of concern. At attorney, nabanggit nyo rin ho kamakailan na nasa 80% na ho hanggang 85% na handa yung COMELEC. Ano ho yung natitirang 15% na sinasabi hanggang 20% na tinatapos nyo hanggang ngayon? Ito po, ang kasunod na lamang po ay yung pag-iimprenta ng balota. Kasi po yung ating pong makina na gagamitin yung 5,212 kasama na po yung reserva, contingency na 1,288. Ready na po yan Tinatapos na lang po namin yung testing niya na hawak-hawak na po ng COMELEC. At yun naman po ating training ng teachers at saka yung imprenta ng balota. Kaya pong tapusin lahat yan sa buwan ng July. So yung pong ating buwan ng Agosto, para i-dedicate na lang po natin yan sa deployment o pagpapadala ng mga kagamitan nila. Yun nga po sa mga lugar na medyo malalayo, baka as early as July, magpadala na kami. Dahil ang polisiya na po ng COMELEC, maagap na paghahanda. At attorney, lilawin lang ho natin para ho dun sa kamalayan ng ating mga kababayan. May 2.4 milyong balota ho na ho kayo na imprenta dati na nakatakda ho yung sirain. Bakit ho kailangan sirain yung mga ito at mag-print ho ng bago? Hindi ho ba ito makakabawas dun sa pondo? Nakabawas po talaga yan. Gumastos po kami ng mahigit 1.2 billion na doon sa mga naunang paghahanda kasi nakarenta na po ng mga makina, nakabrenta ng blota.
na nasa mahigit 2 milyon, 2.4 million po yan. Malaki-laki po yung nawala talaga sa atin. Pero ibinalik naman po ito ng pamahalaan. Hindi po talaga may mga bagay po na hindi maiwasan kasi alam niyo naman po ang naging bunsod ng pagpapaliban at paglilipat ng halalan ay yung desisyon ng Supreme Court. Sinabi kasi na yung naunang districting law sa farm ay mali. Merong gerrymandering, hindi tama. Kaya po pinaulit sa kanila yung pagdidistrito at yan po yung naging epekto. Pero kagandahan naman po kasi naibalik ang pondo sa kanila. Na pagdating sa balota po, kailangan po natin sirain yan. Una, hindi na po magagamit dahil yung sistema po ay binago at yung mga kandidato po dyan ay yung luma pa na bago po. Nagkaroon tayo ng bagong filing ng Certificates of Candidacy mula noong May 5 hanggang May 7 at bilang panghuli, yan po ay paniniguro natin sa ating mga kababayan na walang sobrang balota na imprenta ang formula. At kung meron man po na imprenta dati na hindi magagamit, tuluyan nating sisirain po ito. Attorney, dito naman ho tayo. Pagdating naman ho dun sa mga automated counting machines o yung ACMS ho natin, may higit 6,000 na ho kayong ide-deploy at may mga backup din ho. Ano ho yung garantiya natin na magkakaroon ho ng aberya o yung takot ng ilang mga kababayan ho natin baka mag-brand out sa gitna ho ng bilangan, attorney? So sa makina naman po, Sir Jay, karamihan po dito ay bago. Tandaan po natin, noong 2025 po ay umupa ang COMELEC ng mahigit 110,000 na machines. Ang nagamit lang po dyan ay 106,000. Sa makatuwid, malaki-laki po yung reserva at yung pong 5,000 natin. Kinuha natin ay karamihan po dyan dun sa mga hindi nagamit na makina. So practically, bago po ito. Pangalawa, itutuloy po natin yung ating ginagawa na mayroong mga technical and repair hubs sa bawat lalawigan at bawat lungsod. So ang mangyayari po dito, kung mayroong mag-aabere, ang rule nga po namin, ano bang naging problema niya, operator issue, hindi na naisara, basta hindi na ibalik sa paggana sa loob ng isang oras, palitan natin ang makina. At ang gagawin po natin dito, yung makina, dadalhin lang sa sentro, ibabalik muli. Pag natapos na doon sa ating circulation, nakaantaboy na po yan. Pagdating naman po sa brownout, mahigpit ang coordination natin sa Department of Energy, ina-assure naman po tayo sa araw ng halalan, wala po brownout, mataas po ang reserva pagdating sa enerhiya. Pero pinagandaan din po ng COMELEC yan. Una, yung makina po natin ay mayroong baterya. Kaya po yan, nakasaksak man po yan sa kuryente o walang bigla na kuryente, wala pong problema, tuloy-tuloy yung pag-andar po niya. In fact, sinubok po ng DOST ang baterya na yan. Kaya pumagal ng mahigit 3 araw. Ang butuhan lang naman po natin ay 14 hours. In fact, pati rin po yung ating gagamitin sa transmission, yung Starlink. Dahil ito po, Sir Jay, balita ko na po sa inyo, lahat po ng voting center, lahat ng paaralan sa ating Samoro, Starlink na po ang gagamitin para masiguro na maganda at mabilis ang transmission. Pati po yung Starlink natin, meron pong baterya yan, kaya naihahanda na baterya yan. Kaya po kahit mag-brownout, walang problema sa makina, walang problema sa transmission.